Noon, akala ko napakadali lang ang lahat. Hindi pala. Minsan, kailangan mo din talagang paghirapan ang isang bagay para masabi mo sa sarili mo na pinaghirapan mo talaga ito. Mas masarap kasi talagang makamtan at alagaan ang isang bagay na pinaghihirapan mo. Yung alam mo sa sarili mo na makakamtan mo din iyan balang araw. Mas masarap kasi sa pakiramdam na makuha mo ang isang bagay dahil sa sariling pagsisikap. Na hindi ka umasa sa ibang tao, kundi sa sarili mo lang. Bakit ko nga ba kasi nasabi ito? Wala lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo na huwag tayong sumuko. Magtiwala tayo sa ating sarili at sa itaas. Eto na pala ako ngayon. Lumalaban sa hamon ng buhay. Nagtatrabaho sa malayong lugar. Malayo sa pamilya ko. At tiniis ang lahat dahil sa mga pangarap ko. Kinakaya ang lahat. Ang lungkot at minsan ang na-depress. Pero pilit akong lumaban. Kahit na nasa 16 na taon pa lang ako, ay di ko pa rin naisipang sumuko. Naiisip ko kasi, kung susuko ako, paano na? Paano na ang mga pangarap ko? Ang pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral at makahanap ng magandang trabaho nang sa gayon ay matulungan ko din ang aking mga magulang at kapatid. Maiahon ko lang sa hirap, yung hindi na kami maglalakad na nakapaa. Yung hindi na gabi at kamoting kahoy ang aming kakainin sa almusal, tanghalian at hapunan. Hindi ko naman din pinagsisihan na ganoon ang buhay namin. Bagkus ito ang nagtulak sa akin na magpursigi ako dahil alam kong masusuklian ang aking paghihirap balang araw. Dasal at tiwala sa Diyos ang kasama at sandata ko sa anumang tamang landas na gusto kong tahakin sa buhay. Hindi ko ikinakahiya ang lahat. Hindi ko ikinakahiyang mahirap kami at tinawag pa kaming isang kahig, isang tuka. Kasi kahit ganoon ang sitwasyon namin, ay masaya pa rin kami dahil ni minsan, hindi nagkulang ang aming mga magulang ng pagmamahal sa aming magkakapatid. Isang bagay na ipinapasalamat ko sa Diyos. O nga po pala, pag-aalaga ng bata ang napasukan kong trabaho. 2,000 ang katumbas ng isang buwang pagpupuyat. Nung una, hirap na hirap ako. Hirap akong mag-adjust kasi laging nagpapakarga. Tapos, parang di napapakali at laging umiiyak. Hindi mo naman matanong kung may masakit ba o ano, kasi nga baby pa lang. Baliktad pa tulog namin. Sa araw kami tulog at sa gabi kami gising. Sayaw dito, sayaw doon, kanta dito, kanta doon. Kahit mali-mali na nga yung lyrics eh. Puro chorus lang din ang kinakanta, makatulog lang. Daig ko pa yung nag-concert, kay hirap talaga. Pero kalaunay, nasanay na rin ako. Paano kasi? Ilang araw lang mula sa paglabas, ako na agad ang humawak. Kaya tuloy. Tuwing check-up, ako na napagkakamalang ina niya. Sobrang liit niya, kasi dahil nga premature. 8 months nung lumabas. Natiis ko yon hanggang sa unti-unti ko nang naibalik yung normal na tulog ng isang bata. Hindi ko iniinda ang pagod. At di hamak ay sanay na akong mag-alaga ng bata. Baka nakalimutan mo ako ang panganay sa amin. Yung sweldo ko noon, hinahati-hati ko lang at pinagkasya. Hindi ko rin naman matiis na hindi magbigay sa mga magulang ko kahit na hindi sila lang hihingi sa akin. Kasi alam ko ang kalagayan nila doon. So ayun na nga. Napalaki ko yung bata na yon hanggang sa nag-aral na siya. Sa paulit-ulit kong hatid sundo ng aking alaga sa eskwelahan, ay may isa akong kaibigan na nakausap minsan.
Nabanggit ko sa kanya ang plano kong magpatuloy sa kolehiyo. Nasa legal age na ako noon. Nahihiya ako kapag iniisip ko na baka mamaya pagtatawanan ako ng magiging kaklase ko. Halos kasi nawawalan na ako ng pag-asa pang makapagpatuloy ng kolehiyo dahil nga wala akong kakayahang magpaaral sa aking sarili. Dinadown ako ng aking mga relatives kasi daw di ako makakapagtapos ng high school. Mag-aasawa lang daw ako, mabubuntis, iiwanan at kung ano-ano pa. Kaya eto, patunayan ko sa kanila na mali yung mga sinasabi nila at ang hula nila para sa akin. Oo, mag-aasawa ako pero tsaka na yon kapag naayos ko na ang mga dapat kong ayusin at unahin ko munang maiahon ko sa hirap ang aking pamilya. Matagal ako bago nakauwi sa probinsya namin simula nung nakapasok na ako ng trabaho. Natatagalan na ako sa halos 3 taon na hindi kasama ang buong pamilya. Wala pa ako sa ulirat nung umalis ako, kaya kailangan ko munang magbakasyon. Miss ko na din ang pamilya ko. Pagkatapos ng 2 linggong bakasyon ko sa amin, ay bumalik agad ako kung saan ako nagtatrabaho. Dito ko na nabanggit sa amo ko na gusto kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Ngunit hindi nila ako pinayagan sa puntong ito dahil kailangan munang makatapos ng elementarya ang inaalagaan ko bago ako makapag-aral. Binilang ko ang taon. Naku po, 5 taon pa ang hintayin ko. Paano kung maging repeater siya sa elementarya? Sa loob-loob ko lang lalagpas na edad ko sa kalendaryo at di pa ako makakapag-aral ulit. Wala akong magawa kung iyon ang desisyon nila. Okay lang. Hindi pa siguro ito yung tamang time talaga. Hihintayin ko na lang. Pero gabi-gabi kong pinagdasal na sana bigyan ako ng paraan ni Lord para makapagpatuloy sa pag-aaral ng kolehiyo. Gusto ko na kasi talagang mag-aral kahit na usad pagong lang ba. At least, di kakalawangin ang utak ko. Isang gabi, habang nagbabrowse ako ng aking Facebook, ay biglang tumawag ang aking pinsan. At nabanggit ko sa kanya ang mga plano ko. At di rin nagtagal, na-update niya ako. May naghahanap daw ng kasama sa bahay. Office work ang mga trabaho ng magiging amo ko. At medyo maluwag ang schedule at pwedeng mag-working student doon. Hindi ako nagpapatumpik-tumpik pa. Kinabukasan, pinahanap ko kagad ng kapalit ang aking amo kung saan ako nagtatrabaho. Hirap silang pakawalan ako kasi sa akin nasanay ang bata. Pero nakapagdesisyon na ako kaya naghintay muna ako ng 1 buwan bago ako tuluyang umalis at lumipat sa bago kong trabaho na aking papasukan. Lumipas ang 1 buwan at eto na. Bumiyahe ako mula Bulacan patungong Pampanga. Nagkita na lang kami ng aking pinsan sa isang lugar at hinatid niya ako sa bahay kung saan ako mamamasukan. Napakabait ng mga naging amo ko. Hindi ako itinuring na ibang tao sa kanila. Yun nga lang, napakahirap palang mamamasukan kapag ginagawan ka ng kasalanan ng taong may galit at inggit sa'yo. Nagtagal din ako ng 2 buwan nun at hindi ko na natiis, kaya naghanap na naman ako ng pwede kong malipatan. Mabuti na lang, may nakilala akong kapitbahay at tinulungan niya akong makapasok kaagad. At doon ako napadpad sa may kalayuan. Parte pa rin ng Pampanga. Pag-aalaga ng matanda naman ang aking napasukan. Hindi ko ikinakahiya na ganitong klase ng mga trabaho ang napapasukan ko. Hindi din ako naghangad pa ng mga office work dahil nga hindi pa naman ako tapos mag-aral. Pero balang araw, makakamit ko din iyon. At itong mga napasok ko ay isang marangal na trabaho. Sa katunayan nga, proud din ako sa aking sarili
Kasi kahit nahihirapan na ako, tinatamaan na ng sakit tulad ng ubot sipon, lagnat, at kung ano-ano pa yan. Go pa rin ako. Hindi ko man sila kadugo o kaano-ano, naging masaya pa rin ako kasi sinisilbihan ko sila ng buong puso at may pagmamahal. Basta, kaya kong tiisin ang lahat ng to, alang-alang sa mga magulang at kapatid ko. Mag-iisang taon na akong mag-alaga ng matanda. At masasabi kong, swerte pa rin ako. Kasi sa halos 1 taon kong pagtatrabaho dito, hindi ko nasubukang maltratuhin bagkos, tinuring pa akong isang anak ng mabait kong amo. Siya lang kasi sa bahay mag-isa, dahil lahat ng anak niya ay nasa ibang bansa na, doon halos nagtatrabaho at may mga asawa na. Alam na niya ang mga plano kong mag-aral ulit at hindi naman siya against doon. Supportive pa nga siya. Gusto nga niya mag-enroll na ako kaagad-agad. Hindi naman pwede. Kasi patapos na ang buwan at magsa-summer na. Para lang daw di na ako aalis sa kanya. Wala kasi talaga siyang kasama na po pwede niyang mauutusan. Kaya lang din umalis yung dati niyang kasama kasi nabuntis at nilayasan na siya. Biglang bumalik ang lakas ng aking loob at sa wakas, makapag-aral na akong muli. Kaya labis-labis ang pasasalamat ko noon sa itaas dahil unti-unti nang mabubuo ang aking mga pangarap. Ang pangarap na matagal ko nang minimiti. Pauwi na kami ng amo ko sa bahay galing ng simbahan. Nang biglang akong naka-receive ng text. Sa takot kong mahablot ang aking mumurahing cellphone, inantay ko munang makarating ng bahay, saka ko ito binuksan. Kakapasok ko pa lang sa gate ay kinuha ko kagad ang aking cellphone. Yang, kamusta ka na? May trabaho ka ba ngayon? Baka pwedeng balik ka dito kasi naoperahan ako eh. Hindi ko kayang maghatid sundo ng bata sa school. Walang ibang pangalan ang tumatak sa isip ko, kundi yung amo ko sa Bulacan. Siya nga yung nag-text. Mula kasi nung umalis na ako doon ay wala na rin akong kontak sa kanila. Parang kinurot ng sobrang nipis ang aking puso habang paulit-ulit na binabasa ang mensahe na iyon. Kung pwede ko nga lang hatiin ang katawan ko ginawa ko na. Maaalagaan ko lang sila. Pero di kasi pwedeng ganun Napahinto ako sa may gate at tumalikod sa aking amo. Sabay punas sa aking luha. Hinintay ko munang makapasok sa kanyang kwarto si Lola na aking amo bago ako pumasok din. Pero matagal lang ang 2 minuto. Tinawag niya kaagad ako. Yang! Halika nga saglit. May sasabihin ako sa'yo. Lahat ng bagay, pinaghihirapan. Hindi matamis ang tagumpay kapag walang paghihirap na nararanasan. Bakit ka nga ba kasi nagsisikap? Para sa ibang tao? Malamang para sa pamilya. Para sa sarili at para sa iyong mga pangarap. Habang ikaw ay nagtatrabaho, huwag mo munang isipin ang pagod. Isipin mo na lang kung paano kumayod para matupad ang inyong mga pangarap. Pero teka muna, ano kaya ang susunod na mangyayari kay Zia? Bakit kaya siya tinawag ng kanyang amo na kung tawagin niya ay Lola? Ano kaya ang sasabihin nito sa kanya? Ating abangan ang nakakapanabik at nakaka-inspire sa susunod na kwento. Maraming salamat po.